Isang mabiyaya at masaganang araw po sa ating lahat at welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Ako po ang inyong lingkod, tagapanood TV. Ngayong araw mga tagapanood, atin pong pag-usapan at bigyan ng reaction yung nangyaring road rage kamakailan sa Zambales na involved po rito ang isang vlogger, isang motovlogger na si Yana Motovlog. Babaeng riders po ito mga tagapanood at tinagurian na po siya ngayong Kamote Queen dahil po sa ginawa niya doon sa Zambales. At dito nga sa ginawa niya mga tagapanood, lumabas po yung kanyang pagiging kamote dahil hindi mo na nga sana ginawa, ipinagyayabang mo pa na wala kang side mirror. Bawal na bawal po yan na gumamit ng motor na wala pong side mirror dahil isa po yan sa accessories na protection mo habang nagmamaneho ka para makita mo kung sino yung sumusunod sa likuran mo. Kaya naman huwag na natin patagalin to mga insan. Simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na ito. Let's do this! Vlogger na si Yana ngayon nga ay sobrang ginigisa sa social media. Well, saan nga ba nagsimula ang lahat ng ito? Base sa ating nakalap na mga information, si Yana ay isang motovlog kung saan, syempre nagmumotor ito, nagpupunta sa mga kung saan saang lugar, dala-dala ang kanilang motor. Somewhere in Zambales, ayon sa nasabi nga pong si Yana, ikinuwento niya na na-notice daw niya ang pick-up sa kanyang front na nag-herding lanes without checking his surroundings, like, well, medyo hindi maganda yung mga kanyang sinabi. Siguro, medyo parang naalikabukan or whatsoever. So, ang ginawa niya, ayon sa kanyang kwento, notice how he doesn't use the side mirror or signal lights like you're supposed to pay for. It's like subscription. Ibig sabihin, kung ikaw man ay liliko o pupunta sa kanan o sa kaliwa, magsisignal ka. Something like that, na parang yun yung pakiwari niya na nangyari o ginawa sa kanya. Kaya ang ginawa niya, suddenly swerves nearly half a cm close to bump me like he owns the road. So yun ang pakiwara niya sa sarili niya, kaya ang ginawa niya ay hinabol niya ang nasabing pick up na ito at doon habang siya ay malayo, tinignan niya pa ito at doon na nga ito nag-sign ng hindi nakakatuwang pag-sign ng finger. At alam niyo na kung ano yung ibig natin sabihin doon. At dahil tila meron pa silang mga kasamahan na naiwan, huminto sila saglit at doon na nga dumating yung pickup truck. Huminto ang pickup truck at tinanong sa nasabi nga pong si Yana, the motovlog girl, kung bakit ito nag-assign ng finger na gano'n. Alam niyo na kung ano ibig sabihin natin sabihin. At dito na nga, sumagot pa ng pabalang itong si Yana, bakit nga ba, something like that. Hanggang sa hindi na nakipagtalo pa ang lalaki at sinabi lang nito na huwag naman ganun. Sumakay na ulit ito sa pick-up pag alis ay doon na nga nagmura, nagsilita ng hindi maganda si Yana. She even said na pakikuha ang plate number, sirain ko yung pick-up mo na pangit, something like that. At bukod pa doon ay sinibihan niya ng hindi maganda yung driver ng pick-up. Not knowing na mga anak pala ng nasabing driver ay mayayaman, may company. So, nahaharap ngayon sa reklamo at hindi nga nagpaareglo kahit na ito ay nagpunta ng personal, humingi ng sorry publicly at doon ay sinabi ang kanyang apology ay hindi nga ito tinanggap ng mga anak ng nasabi nga pong pick-up driver. Ngayon, nahaharap sa patong-patong na kaso dahil mismong sa bibig niya, sinabi niya na ikaw ang may side mirror at ako wala akong side mirror. Kaya naman, pinadalhan na siya ng show cause order ng LTO. Narito ang ibinahagi ng LTO show cause order, Yana Motovlog, the driver, the video, yan, naka-indicate dito, this has reference to the ongoing investigation by this office into a viral video circulating on social media platform. The video depicts an altercation that transpired between you and the driver of a Nissan Navara bearing plate number, sinabi ang plate number, in view thereof, you are hereby directed to appear before the Intelligence and Investigation Division. Ang video po na to ay galing po sa channel ni Showbiz Snap mga tagapanood. No? Ilalagay ko po yung link ng channel niya sa description para mabisita nyo po at masubscribe na rin mga tagapanood. So ito na nga,
yung dahil sa kagagawa nito ni Yana, lalo pa po siyang napasama dahil sa kagustuhan niya na siraan ata itong pickup driver na ito dahil sa tingin niya kamote sa pagdadrive. Nabaliktad po yung pangyayari, mga tagapanood, dahil siya po yung nabash ng maraming tao dahil po sa kayabangan na pinagagawa niya. Sa mga nanonood po sa akin dito sa channel ko, mga tagapanood, no, alam nyo naman po yan na ako rin ay isang riders. Isa po akong member ng isang malaking organization na Riders Club. Pero hindi ko po nakikita kay Yana bilang nagmumotor siya na tama yung ginawa niya. Unang-una po doon sa pagmumotor niya na walang side mirror, kahit enduro pa ang gamit niya, labag po yan sa patakaran ng LTO kasi ano po yan yung side mirror, accessory siya ng motor mo para makita mo nga kung ano nasa likod mo, kung may dadaan ba o may susulpot ba sa likuran mo para makakaiwas ka sa aksidente. Pangalawa din po dyan, mga tagapanood, yun yung ginagawa niya na bigla na lang siya magkakat, bigla na lang siyang sisingit sa pickup na wala man lang sa signal. Sabihin na natin, hindi nagsisignal itong si kuya driver ng pickup pag lumilipat siya ng lane. Kasi nga, kung mapapansin mo yung lugar, nakita nyo naman sa video, rough road po yan, malubak-lubak yan, panigurado. Siyempre, hahanap po yan ng lugar kung saan siya dadaan. Lalo na napag-alaman po natin na ito palang driver ng pickup, dyan po talaga nakatira sa Sambales. So meaning, matagal na po silang dumadaan dyan at alam na po nila kung saang way sila pupunta. Kaya siguro panatag na yung loob nila, wag na tayo mag-signal kasi kabisado naman ng mga tao o mga dumadaan dito kung paano yung pagdaan natin. Ito si Yana, hindi niya siguro mag-gets at mainit ang ulo niya, pinairal niya po lalo yung init ng ulo niya at nagmumura pa siya, tapos namamakyo pa siya. Nakatanggap po tayo ng mga balita at kalat na rin po ito sa social media na ayaw po magpaareglo nitong si Manong driver ng pickup. 'Di ba? Masyado niyang niyayabangan, hindi niya alam mas mayaman pa pala sa kanya at tunay na mayaman pala sa kanya, mga tagapanood. So ano na pong mangyayari? Listen, learn, mga tagapanood. Kung ikay nagmamaneho, kahit ano pa yung dala mong sasakyan, mapamotor man yan o mapakotse yan, dapat laging mahinahon. Laging huwag pairalin ang init ng ulo para wala pong away dyan sa daanan. So ngayon, Hana, harapin mo ang patawag sa iyo ng LTO. Kung matatanggalan ka man ng lisensya dahil sa pagiging kamote mo, tanggapin mo dahil ginawa mo yan. Gawin mo na lang sa susunod na mga vlog mo, iba na i-vlog mo, huwag ka na mag-motovlog. Hindi bagay sa iyo ang motovlog kung mainitin naman yung ulo mo. Nananawagan ka ng equality pero ikaw ayaw mo naman maging equal doon sa mga nakakasabayan mo sa daanan. Hanggang dito na lang, mga tagapanood, at laging tandaan, ito'y komento at reaction lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.